Matapos ang paghahanda ni Lloyd, nakahanda na rin ang pinuno ng puting kabalyero habang nakatitig sa umaangat na alikabok sa hindi kalayuan. Sa kanyang isipan, mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ng ating bida, ngunit hindi niya inasahan na darating na iyon, isang malaking kawan ng mga mastodon na mabilis na lumalapit sa kanilang kinalalagyan, yumanig ang lupa sa bawat hakbang. Naalala niya ang sinabi ni Lloyd, ang susunod na round ng domino ay para sa mga mastodon. Ngunit hindi agad naniwala si Blank at hiniling niyang ipakita ang ebidensya ng kanyang sinasabi. Napaisip si Lloyd kung paano nga ba niya mapatutunayan ang kanyang pahayag. Kaya ginamitan ng ating bida si Blank ng kanyang kakayahang manghikayat, tinanong niya ito, kung hindi pa ba niya napapansin ang mga nangyayari, nagtaka si Blank kung paano yun malinaw, samantalang ang ibig sabihin ni Lloyd ay ang pangkalahatang sitwasyon, nalito si Blank kung paano ipaliwanag ang kanyang pag-aalinlangan. Subalit sa loob niya ngayon, malinaw na mahusay si Lloyd sa pag-iwas sa mga tanong, at kahit anong husga niya, tama pa rin ang sinasabi nito. Naghanda na si Blank, isinusuot ang kanyang helmet, panahon na ng labanan, hindi ng pag-aalinlangan. Binuo nila ang estratehiya, tatapatan ang bilis ng paglusob ng mastodon, wasakin ang unahang hanay, at kapag huminto na ang kawan ay mabilis nila itong palilibutan upang atakihin mula sa labas, one layer at a time. Subalit naisip ni Blank na maaaring magkulang sila, kung 10 ang inaasahang casualty, baka umabot ng 20. Bigla namang nagsalita ang isang sundalo na matapos ang laban na ito ay magpo-propose siya sa kanyang kasintahan pagbalik niya. Agad namang nag-react ang kanyang kasamahan at sinabi na huwag siyang magsasabi ng ganoon. Ngunit tugon ng sundalo, anong masama sa sinabi niya? Samantala, si Blank ay tahimik na nakikinig lamang sa kanilang usapan. Iniisip niya na marahil imbes na singsing ang maiwan ng sundalong iyon, ang kanyang kaluwalhatiang sibat na lamang ang magiging alaala para sa kasintahan. Ngunit wala dapat ikatakot, ito ang nakatakdang kapalaran ng kanilang hukbong kabalyero. Matapos ang kaunting pag-uusap, nagbigay ng hudyat si Blank sa kanyang puting kabalyero upang maghanda na sa pag-atake, ngunit sa mismong sandaling iyon, may pumihil sa kanila. Nagulat siya nang biglang dumating si Bayern at pinigilan sila. Lalo siyang nagtaka nang makilala ang dumating, si Bayern, ang punong kabalyero ng estado, ngunit wala itong suot na baluti. Agad namang nagpaliwanag si Bayern na sinabi ni Master Lloyd na hindi na niya kailangan ng anumang baluti, ngunit nag-react si Blank, iniisip kung bakit pupunta sila sa labanan ng ganoon at kung wala na bang sa katinoan si Panginoong Lloyd, depensa naman ni Bayern na ang pamumuno nito ay palaging may kakaibang paraan, kaya't nasanay na rin siya ngayon, gayunpaman, dumating siya rito upang ipaliwanag ang mga mensaheng iniwan ni Master Lloyd. Nagulat si Blank nang marinig yon, iniisip kung anong uri ng paliwanag ang ibibigay sa kanya. Agad namang nagsalita si Bayern, itinuro niya si Master Lloyd na nakatayo sa ibabaw ng isang puting bato sa di kalayuan, idinagdag pa niya na magpapadala ng senyales ang kanilang kamahalan. Sinimulan na nga ng ating bida ang pagwagayway ng bandila upang magbigay ng hudyat. Maingat na tiningnan ni Bayern ang senyales mula sa kanyang Panginoon, ang mga sundalo ng puting kabalyero ay dapat lumipat patimog silangan, sa gilid. Utos ni Lloyd habang ipinapaikot niya ang asul na bandila. Pagkatapos ay ipinagdikit niya ito, hudyat na kailangang kumilos sila ng mabilis. Nang masaksihan ito ni Blank, nainis siya, para sa kanya, isa lamang itong kalokohan, para silang inuutusang maglinis ng daraanan. Ipinaliwanag pa niya ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, na ilang sandali na lang ay malalampasan ng mga mastodon ang lupang tanggulan, sa bagong posisyon nila, malinaw na nais ni Lloyd na umatake sila mula sa gilid, ngunit imposible raw na mapigilan ng salakay na yun gamit lang ang ganoong taktika. Ngunit muling nagbigay ng senyales si Lloyd, pinaikot niya ang dalawang bandila, hudyat na kapag patuloy silang nagtatalo ay isusumbong niya sila, kasunod nito, iwinagayway niya ang puting bandila paitaas. Pagkatapos ay itinuro sa kabilang direksyon, na ang ibig sabihin ay isusumbong niya ito sa kanilang kamahalan. Hindi makapaniwala si Blank kung seryoso ba talaga si Lloyd, para sa kanya, hindi pwedeng basta-basta na lang iwagayway ang bandila at magbigay ng ganoong utos, ngunit giit ni Bayern, nakatakda ang lahat ng ito. Dahil sa ginagawa ng ating bida, napaisip si Blank kung ano nga bang pinapagawa ng kanyang Panginoon, dahil tila nilalabag nito ang lahat ng sentido komon. Samantala, patuloy na lumalapit ang kawan ng mastodon, niyayanig ang lupa sa kanilang pagtakbo.
Si Lloyd ay walang tigil sa pagbibigay ng senyales sa mga puting kabalyero, ipinapalam na dumating na ang kanilang hinihintay, ang malaking kawan ng Mastodon. Habang dumaraan ang mga ito sa kanyang kinatatayuan, sinipat niya ang bawat galaw at bigla siyang ngumiti. Sa isip niya, natapos na ang unang yugto ng kanilang plano. Makikita ang kawan ng Mastodon na hindi humihinto sa pagtakbo, hanggang marating nila ang inukit na dambuhalang halimaw sa bundok. Nang makita sa unahan, biglang huminto ang isang Mastodon ng napakabilis. Dahil dito, nagsipagtumbahan ang mga kasunod at nagkagulo ang hanay, nahadlangan ang kanilang daraanan ng isang larawang inukit, ang hugis ng kanilang natural na kaaway, ang Megalania. Sa plano nilang yun, nag-ulo ang buong kawan, nagbanggaan ang mga Mastodon at nawala ang kanilang maayos na linya sa pagtakbo. Agad na nagbigay ng senyales ang ating bida para simulan ang ikalawang yugto ng plano. Sumunod si Bayern at nagbigay ng hudyat sa mga tropa ng puting kabalyero upang sumulong. Kasabay ng malalakas na ingay at mabilis na mga kilos, umangat ang ulap ng alikabok habang mariing pinapadyak ng mga kabayo ang kanilang mga paa. Ginamit pa nila ang kanilang mga sibat upang lumikha ng mas malakas na tunog. Nagulat si Blank sa kanyang nasasaksihan habang unti-unting nabubuo ang estratehiya ni Lloyd. Nang marinig ng mga Mastodon ang malalakas na tunog, nakaramdam sila ng kakaibang pangamba. Umungol ang leader ng kawan, hudyat ng kanilang pag-atres. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida, napangiti siya. Ang mga Mastodon, na una nang natakot sa larawang inukit ng Megalania, ngayon ay parabang nakarinig ng mga yabag ng isa pang Megalania na papalapit. Kaya't nagsimula silang tumakbo palayo, sa kabilang direksyon. Nang makita ito ni Lloyd, naisip niya na kung lilipat ang kawan sa hilaga, tiyak na magtatagumpay sila. Samantala, nagulat si Blank nang mapansin ang direksyon ng mga Mastodon, patungo ito sa kanal na ipinahukay ni Lloyd. Noon niya lang naunawaan kung bakit pinapahukay ng napakahabang kanal doon. At dumating na nga ang sandali, nagtungo ang buong kawan ng Mastodon sa kanal, at isa-isa silang nahulog dito. Kasabay nito, nagbigay muli ng senyales si Lloyd gamit ang puting bandila. Agad namang lumabas si Ham-Ang, taglay ang kanyang kakayahan, at matiyag ang naghintay ng hudyat. Mula sa mataas na lugar, sumigaw si Lloyd at ipinaalala ang kasaysayan ang labanan sa Salso, isang mahalagang digmaan sa Korea. Doon, ginamit ng Goguryeo ang ilog upang tangain at lipulin ang daan-daang libong tropa ng dinastiyang Soi ng China. Sa mismong sandaling yun, ibinuhos ni Ham-Ang ang kanyang dalang tubig patungo sa kanal kung saan nakulong ang mga Mastodon. Ilang sandali lamang, umagos ang tubig at tinangay ang buong kawan, naglalaho sila patungo sa kabilang direksyon. Mula sa kanyang kinalalagyan, binitawan ni Lloyd ang bandila. Pagkatapos, tumingala siya sa langit, isang senyales na nakamit na nila ang kanilang tagumpay. Samantala, natutulala pa rin si Blank, hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa kanyang harapan. Nagsimula nang umagos ang kanal na kanilang ginawa at inanad nito ang mga Mastodon patungo sa ilog. Nang makarating ang mga Mastodon sa payapang bahagi ng ilog, isa-isa na silang umahan mula sa tubig. Mula sa mataas na bahagi, pinagmamasdan nito ni Blank. Iniisip niya na tunay silang nananalo nang hindi kinakailangang lumaban. Napatingin siya nang biglang nagsalita ang ating bida na nakaupo sa kanyang tabi. Ipinahayag nito na maraming makakain sa ibaba kaya wala na silang dahilan upang bumalik sa lugar na may Megalania. Dagdag pa niya, salamat sa kanila at mayroon na silang bagong kanal. Nang marinig yun, napatanong si Blank kung talaga bang binalak niyang gamitin ito bilang kanal. Paliwanag naman ni Lloyd, hindi yun eksaktong plano, ngunit habang sila'y naghuhukay, naisip niya na maaari itong maging kapaki-pakinabang. Sa sandaling yun, natahimik si Blank at napaisip, sa bawat labang kanilang pinagdadaanan, hindi bababa sa 5 sa kanilang kalalakihan ang nawawala. Nakikita pa niya ang malulungkot na reaksyon ng mga pamilyang naiiwan. Habang inihahatid nila ang isang sibat na puno ng dugo mula sa digmaan, sinabi niya, ang kanyang asawa ay namatay ng may dangal, para sa kanyang bansa at para sa kanyang mga tao. Dahil dito, ang rehimeng ito ng kabalyerya at ang kaharian ng Megantano ay magpakailanman aalalahanan ng katapangan ni Sir Durando. Sa sandaling yun, nasaksihan niya ang pagbuhos ng luha ng asawang naiwan ni Durando. Nakita rin niya kung paano inilibing ang kanyang mga kasamahan, habang ang iba pang mga sundalo ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kasama.
Ngunit bilang pinuno ng mga kabalyero, pinanatili niyang matatag ang kanyang loob, sinabihan niya ang mga sundalo, gaano pa ba katagal nilang balak sayangin ng oras, gayong magsisimula na ang kanilang pagsasanay. Ngunit pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan, doon makikita si Blank, nakaupo sa harap ng mga namatay na sundalo. Tahimik siyang naupo sa lupa habang iniisip ang lahat ng nangyari. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mga salitang, halaga, at, karangalan, mga katagang binibigkas sa tuwing may namamatay na sundalo, ngunit para sa kanya, wala itong saysay. Sapagkat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na walang dangal ang naiiwan ng kamatayan. Ang tanging naiiwan lamang nito ay mga araw ng matinding dalamhati para sa mga naiwan. Ngunit ngayon, kakaiba ang tanawin, masaya ang kanyang mga sundalo, nagdiriwang at nagbibiro dahil wala ni isa man ang nalagas. Nakita niya kung paano nagtawanan ng mga ito, lalo na si Oleg, na pinagsabihan pa ng kanyang kasamahan na iimbitahin siya sa kanyang kasal, masaya namang sumang-ayon si Oleg. Nang makita ito ni Blank, hindi niya maiwasang mag-isip sa mga nagaganap. Napalingon siya nang biglang dumating si Xavier at kinausap ang ating bida, nagtanong ito kung ang alon ng mga halimaw ay maaaring hindi matapos. Ipinaliwanag naman ni Lloyd na natatapos din ang mga ito sa kalaunan, ngunit kailangan pa nilang harapin ang ilang dosina. Sinabi ni Lloyd kay Xavier na ang pagkakaroon ng malawak na plano tulad nito ay masyadong magastos para sa kanilang ari-arian, ipinagmalaki pa niya na tumaas na ang IQ ni Xavier. Ngumiti si Lloyd at tinanong kung nais ba niyang hulaan ang kanyang iniisip. Tumugon si Xavier na tila nahulaan ang plano, isang pamamaraan na nangangailangan ng pinakamababang pagsisikap upang pigilan ang mga halimaw mula sa kanilang pinagmulan. Agad naman itong sinang-ayunan ni Lloyd, na nagsabing ang ganoon nga ang kanyang plano, at sinabi ni Xavier na alam niya mayroon na siyang plano sa kanyang isip. Napalingon ang ating bida nang biglang magsalita si Blank, ipinahayag nito na makatutulong ang mga puting kabalyero sa kanyang plano. Nagulat si Lloyd sa narinig at nagtanong kung hindi ba sila babalik sa kabisera, ngunit ipinaliwanag ni Blank na plano niyang magpadala ng liham upang humiling ng pahintulot mula sa kanyang kamahalan. Doon ipinahayag niya na natanto na niya kung ano ang tunay na tagumpay, at napagtanto rin niya kung anong uri ng inutil na leader siya noon sa lahat ng pagkakataon. Nagulat sina Lloyd at Xavier nang makita nila ang pinuno ng puting kabalyero, na lumuhad sa harapan ng ating bida. At sa harapan ni Lloyd, sinabi nito na nais niyang manatili at matuto mula sa kanyang karunungan. Agad ding sumunod ang kanyang mga sundalo at lumuhad sa harapan ni Lloyd. Ngunit sa sandaling yon, napaisip ang ating bida. Pagkatapos, bigla niyang sinabi kay Blank na handa sana siyang magtira pa sa kanyang paa at magmakaawa na manatili ito. Ngumiti si Lloyd at sinabi na kung wala ang kanyang tulong, walang paraan para maganap ang planong ito. Matapos ang insidenteng yun, agad silang nagdaos ng pagpupulong kasama ang Baron. Ipinahayag agad ni Lloyd sa Baron na kung naalala ba niya ang kanyang sinabi noon, nagagawa siya ng daan ng tubig mula sa lawa ng kapwa. Matigas na tumutol ang Baron noon, ngunit naalala pa rin niya ang sinabi ni Lloyd. Ipinaliwanag ng Baron na may isang maalamat na hayop sa lawa ng kapwa, tinatawag na hari ng bagyo, na natutulog sa kailaliman nito. Napagtanto ng Baron na ang paggulo sa daanan ng tubig ay hindi sapat upang magising ito, kaya't ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang ideya, agad namang sumang-ayon ang ating bida, at sa pagkakataong ito sinabi niyang talagang gigisingin na nila ang nilalang na yon. Nang marinig ito ng Baron, biglang natahimik ang pagpupulong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya, bakas sa mukha ang pagkabahala, at marihing ipinahayag na hindi siya papayag sa plano. Ganito rin ang naging tugon ng Baronesa na marihing ding tumanggi. Samantala, itinaas naman ang kamay ni Blank at buong loob na sumang-ayon sa plano ni Lloyd. Ipinahayag din ni Xavier na sumasang-ayon siya sa balak ng kanyang master. Nagulat ang Baron sa kanyang desisyon, sapagkat bilang kabalyero at bantay ay inaasahan niyang hindi siya sasang-ayon, ngunit humingi ng paumanhin si Xavier sa kanyang Panginoon, sapagkat naisip niya na hindi sila mananalo sa argumentong yun. Sa sandaling yun, pinuri siya ni Lloyd at sinabi na naging matalino siya sa kanyang desisyon. Matapos ang kanilang pagpupulong, itinaas ni Lloyd ang kanyang kamay, alinsunod sa demokratikong proseso, magsisimula na ang kanilang konstruksyon. Gayunman, patuloy na tumututol ang Baron, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. Sa kabila nito, walang nagawa ang Baron kundi hayaang ipagpatuloy ni Lloyd ang kanyang plano,
kaagad niyang tinipon ng mga puting kabalyero upang simulan ang konstruksyon. Habang naglalakad, natanong ni Xavier ang kanyang Panginoon kung balak ba nitong gisingin ang hari ng Storma at kontrolin ito sa anumang paraan. Tumugon si Lloyd na hindi siya isang salamangkero para magawa iyon, at tila imposibleng mangyari. Sa halip, binalikan ng ating bida ang mga alamat at kwento tungkol sa maalamat na nilalang. Ayon sa mga sanggunian, ang hayop ay kasinlaki ng bundok, ngunit nakapagtataka sapagkat walang tala na umatake ito sa mga tao. Mas mahalaga, sinasabing siya mismo ang gumawa ng lawa sa pamamagitan ng pagtatayo ng dam, sabi ng mga alamat, kapag nasira ang kanyang tirahan, sisigaw muna siya bago ito ayusin. Sa sandaling yun, sumili ang isang mapanganib na kislap sa mukha ni Lloyd, ang kanyang balak, sirain ang isang bahagi ng lawa, buong araw at gabi, at muling sisirain ito sa bawat pagkakataon na aayusin ang halimaw. Sa ganitong paraan, matatakot ang mga halimaw mula sa silangang bundok. Tinawag niya itong, Operasyon Bantay Aso. Napaisip si Xavier, balak ba ng kanyang Panginoon na pahirapan ang isang hayop na masaya nang natutulog, isang bagay na kahit si Satanas ay hindi magagawa, kaya't nagtanong siya, paano kung mali ang kanilang pananaliksik at umatake ang halimaw? Tumugon si Lloyd kung nagtatanong ba siya ng isang bagay na napakahalata. Pagkatapos, itinuro niya si Xavier bilang isang kabalyero na kinakailangan niya itong talunin. Sinabihan naman siya ng ating bida na siya ang sisiga araw at gabi, ito'y bahagi na rin ng tinatawag na Operasyon Bantay Aso. Nang marinig yun, napaisip si Xavier na tila tinatrate siyang parang aso. Makalipas ang ilang oras, nakarating ang kanilang grupo sa lawa kung saan naninirahan ang maalamat na halimaw. Napabuntong hininga si Lloyd, at agad ginamit ang kanyang kakayahang survey. Sa sandaling yun, lumitaw ang simulation mode. Pinag-aralan niya kung saan sila lulusob upang hindi magdulot ng pagbaha habang ginigising nila si Haring Storma. Napatitig ang dalawa habang si Lloyd ay gumuguhit ng mga linya at plano gamit ang kanyang mga kamay sa hangin. Nabahala si Xavier, saka ipinaliwanag kay Blank na maaaring kakaiba lang siya ng kaunti ngunit matino pa rin ang kanyang isipan, agad naman niyang binawi at sinabing medyo nasisiraan na rin siya, ngunit huwag mag-alala. Sa kabila ng kanyang sinasabi, ipinahayag pa rin ni Blank na si Lloyd ay may makisig na anyo at pambihirang talino, isang tunay na kahangahangang pinuno, hindi makapaniwala si Xavier sa naging reaksyon nito. Samantala, mula sa kailaliman ng lawa, napansin ng halimaw ang pagbabalik ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Sa matatalim niyang mga mata, naalala niya kung paanong minsan ay pinatawad niya ang mga ito, ngunit ngayon muli nilang ginagambala ang kanyang pagtulog. Sa pagkakataong ito, wala ng awa, ipinangako niyang papatayin silang lahat, at sa sandaling yon, muling nagising ang alamat, ang hari ng bagyong Storma. Matapos nilang suriin ang lawa ng kapwa, bumalik muna sila sa nayon. Makikita ang ating bida na nainis habang pinagmamasdan si Byron na masayang tumatawa at kinakausap ang maliliit na hayop, dahil sa sobrang kakulitan ng mga ito, pinagsabihan niya silang bumaba na at tigilan ang kanilang ginagawa. Habang nakatingin si Lloyd, patuloy pa ring tumatawa si Byron, para bang mamamatay siya ng kakyutan ng mga nilalang. Ngunit nagulat si Byron nang mapansin niyang ang kanyang Panginoon ay nakatingin sa kanya habang naglalaro siya sa maliliit na hayop. Samantala, si Lloyd naman ay napatingin sa kanya na may halong pag-uusisa. Agad namang tumayo si Byron at nagsabi sa kanyang Panginoon na matagal na niyang gustong itanong ang isang bagay, medyo sarkastiko namang tumugon ang ating bida, na para bang ramdam na niya ang nais nitong ipahayag. Ipinaliwanag ni Byron na ang mga hayop ay mga nahiwalay sa kanilang mga ina noong panahon ng pag-atake ng tubig, dahil mukha silang malusog, nais niyang humingi ng pahintulot na palakihin sila. Nabahala si Lloyd dahil alam niyang habang lumalaki ang mga ito ay maaaring maging mabagsik at mapanganib, depensa naman ni Byron na hindi yun mangyayari, kaya tinanong siya ng ating bida kung paano niya ito mapapatunayan. Hindi nagdalawang isip si Byron at sinagot na dahil napakaibig-ibig ng mga ito. Nang marinig yun, nadismaya si Lloyd, pinaalalahanan niya si Byron na ang pag-aalaga ng hayop ay hindi madali at lubhang mahirap, ngunit hindi sumang-ayon si Byron at muling iginiit ang parehong sagot, dahil sila ay kaibig-ibig. Sa pangalawang pagkakataon, muling nadismaya ang ating bida. Gayunman, pinayagan siya ni Lloyd na ipagpatuloy ang kanyang balak at ipinasa sa kanya ang buong pananagutan. Masayang ipinagpatuloy ni Byron ang paglalaro sa mga hayop. Samantalang si Lloyd ay nag-isip na baka, kahit papaano,
ay makagawa ito ng magandang trabaho. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring maging isang malaking tulong ang mga hayop na yun para sa kanila. Dahil walang katiyakan kung magtatagumpay ang operasyon ng guard dog, mas mabuti na ang may isa pang kaalyado, kahit hayop pa ito. Sa kabilang dako, ipinahayag ng pinuno ng mga orc na maaaring umatake ang domino ng halimaw sa kanilang nayon. Ikinalulungkot nila ngunit kailangan nilang bumalik sa kanilang tribo. Naisip ni Lloyd na bagaman nakakalungkot mawala ng isang malakas na kaalyado, wala siyang magagawa, kailangan ding pangalagaan ng mga orc ang kanilang sariling rehiyon. Dahil dito, inutusan niya si Opisyal Greg na tipunin ng 5 kalalakihan at samahan ang tribo ng buhangin at bakal. Kung may kaguluhan, ipagbigay alam agad sa kanya. Agad namang tumugon si Greg, naalala ng ating bida na matagal nang handang tumulong ang tribo, kaya't kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya upang mapanatiling matatag ang kanilang hukbo. Habang naglalakad, biglang nakasalubong ni Lloyd si Blank na nagsabi na ang kanilang paghahanda ay nakumpleto na. Napangiti ang ating bida dahil sa wakas, ang matagal nang inaabangan na operasyon ay maisasagawa na. Pagkatapos, ipinahayag niya sa lahat, ngayon ay gigisingin na nila ang isang sinaunang halimaw, wala nang iba, kundi silang lahat ng mga lalaki, ang gagawa ng ganoong gawain. Malakas ang tinig ng ating bida nang ipahayag niya kung sino ang may lakas na higit pa sa tao, ang lakas na kayang mag-ukit at maghukay ng bundok. Sabay-sabay at buong siglang isinigaw ng mga sundalo, ang puting kabalyero lang, habang idinidipa ng ating bida ang kanyang mga kamay. Muli niyang tinanong ang kanyang hukbo, sino ang kayang magpatambo ng halimaw gamit ang panghukay, kapag inilantad na ng mga ito ang kanilang mabangis na ngipin. At muling nag-alab ang kanilang tinig, sabay-sabay na sigaw, ang puting kabalyero lang, kasabay nito'y muling idinipa ng ating bida ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, lumuhad si Lloyd at ipinatong ang kanyang mga palad na magkadikit sa itaas, na para bang nagtatanong, naniniwala ba sila sa kapangyarihan ng makapangyarihang panghukay? Sa sandaling yon, sabay-sabay na sumigaw ang mga puting kabalyero na sila'y naniniwala, habang nakaluhod at umiiyak, dama nila ang bigat ng kanilang panata. Matapos ang ritual na yon, nagsimula na silang magmarcha, nasa unahan si Lloyd na nakadipa ang mga kamay, kasunod si Blank at ang buong hukbo, paulit-ulit nilang isinisigaw, malulupig ng panghukay ang lahat. Samantala, tahimik lang na pinagmamasdan ni Xavier ang puting kabalyero. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa ng mga ito, at bakas sa kanyang mukha ang pagkahabag para sa kanila. Maya-maya ay sinimulan na nila ang konstruksyon. Sa pamamagitan ng maingat na simulation, binago nila ang anyo ng lupain upang hindi bumagsak ang mga pangpang ng lawa at makapagdulot ng baha. Sa kabilang dako, sumigaw si Xavier na handa na siya. Kumaway naman si Lloyd at itinanong kung nakita ba niya ang markang inilagay. Agad namang tumugon si Xavier na nakita na niya ito. Sa utos ng ating bida, nagsimula na ang demolisyon. Alam niyang sa tamang lakas, magkakaroon ng pagsabog. Nang matanggap ni Xavier ang utos, agad niyang ginamit ang kanyang mana blast at buong lakas na hinampes ang bundok. At sa oras na yun, sumabog ang bundok, gumuho ito at nagkapira-piraso ang mga malalaking bato. Sa kalapit na dako, yumanig ang lupa ng matindi, at habang gumuguho pa ibaba ang mga bato, dala din ito ang mga malalaking punong nakatanim sa bundok. Mula sa malayo, makikita ang pagputok at pagbagsak, sapat upang lumikha ng panganib sa lawa, isang simula ng pagbagsak ng likas na dam. Dahil dito, napayuko ang tropa ni Lloyd upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa matinding pagyanig. Sa lawa ng Kapua, na nooy payapa, biglang nayanig ang tubig mula sa gitna, doon mismo sa lugar ng maliit na bundok, napagtanto ng ating bida na nagising na ang hari ng Storma. Ilang sandali lang, nagwala ang tubig ng lawa, nahati ang maliit na bundok sa gitna nito. Nang makita ito ni Lloyd, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Dahan-daang umakyat ang tubig paitaas, kasabay ng paglipad ng mga pira-pirasong bahagi ng bundok. Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ni Xavier sa kanyang nasaksihan. Gayon din ang naramdaman ni Blank, habang nakadapa siya sa lupa, nanginginig sa tindi ng kanilang kaharap. Habang unti-unting lumilitaw si King Storma mula sa tubig, kumikislap ang kanyang mga mata sa tindi ng galit. Sa oras na yun, tuluyan ang umahan ng tinatawag nilang King Storma, isang napakalaking beaver na nagngangalit at nag-aalimpuyo ang galit. Hindi kalayuan, hindi makapaniwala si Lloyd at mariing tinitigan ito. Gayon din ang mga puting kabalyero,
nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit sa halip na matakot sa dambuhalang halimaw, pinuri pa nila ito dahil sa kaibig-ibig nitong anyo. Doon naintindihan ni Lloyd kung bakit ito sumisigaw ng ganoon, ipinahayag ng halimaw na siya'y nainis at galit. Napagtanto ni Lloyd na kagaya lamang ito ng kinapudong bungal at hamang, na kahit anong sabihin nila, nauunawaan niya ito. Napatanong siya sa sarili, isa ba siyang summon? Napaisip si Lloyd, kahit ano pa man siya, hindi na mahalaga kung isa man siyang beaver, ang pinakamahalagang bagay para sa isang beaver ay ang pag-aayos ng kanyang dam. Biglang lumingon ang higanteng beaver, at nakita ang ating bida na nagtatago sa mga palumpong. Pagkaraan, nagsalita ito sa sariling wika ng mga hayop. Sinabi niya sa ating bida na naamoy na niya ang metal, at kung kaaway niya ito, hindi siya makikita na nagtatago roon. Hinarap ng malaking beaver si Lloyd, at pinagsabihan siya na sinusubukan niyang wasakin ang kanyang dam sa kanyang mga binabalak, akala ba raw niya'y aayusin lang niya yun at babalik muli sa pagtulog, binyantaan pa niya ang ating bida na lilipulin siya at wawasakin pati ang lahat ng kanyang mga kalokohan. Nang marinig yun, nabahala ang ating bida, napagtanto niya na masyadong matalino ang beaver, lubos siyang nagkamali sa kanyang pagkakaunawa at maaaring mabaigo ang kanyang plano. Habang abala siya sa pag-iisip, biglang lumapit si Blank na gumagapang patungo sa kanya. Tinawag niya si Lloyd at nagtanong kung ano ang kanilang gagawin, ibigay lang niya ang kanyang salita at gagawin nila ito. Ngunit napansin ni Blank ang kakaibang reaksyon ng ating bida, kaya't pinagsabihan niya ito na huwag gumawa ng ganoong mukha, dahil hindi siya komportable. Samantala, lalong nag-apoy sa galit ang higanteng beaver dahil sa pagsira sa kanyang tahanan, inilubog niya ang kanyang dalawang kamay sa tubig, at buong lakas na isinaboy ito patungo sa kinalalagyan ni Lloyd. Agad na tumakbo ang kanilang grupo upang umiwas, ngunit sa kasamaang palad, abot pa rin sila ng rumaragasang tubig at nalubog sa ilalim. Ngunit sa sandaling yun, mula sa kailaliman ng tubig ay biglang lumabas si Saver. Tumalon siya ng napakataas, inihanda ang kanyang espada na nababalutan ng mana upang umatake. Mula sa ere, pinakawalan niya ang kanyang mana blast na buong lakas na tumama patungo sa higanteng beaver. Subalit kalmado lang itong pinagmamasdan ni Haring Storma. Nang damay kitang atake, mabilis niya itong hinampes palayo, walang kahirap-hirap, bumagsak lang ang mana blast ni Saver sa ilalim ng lawa. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang atake, ginamit ni Saver ang kanyang aura sword na umaapaw sa enerhiya, iniisip na wala na siyang ibang pagpipilian kundi patayin ang halimaw. Muli siyang tumalon ng napakataas, dala ang lakas ng espada upang wakasan ang higanteng beaver. Ngunit sa mismong sandaling yun, sumigaw ang ating bida upang pahintuin si Saver, may naisip siyang plano. Agad na huminto si Saver at lumingon sa kanya, handang makinig. Habang nakatitig kay King Storma, iniisip ni Lloyd, kung isa nga siyang summon, tiyak nagag-ana ang kanyang plano. Habang napatigil si Saver sa kanyang pag-atake, naghanda naman si King Storma upang siya ay sugurin. Agad namang kumilos ang ating kabalyero, at ginamit ang kanyang mana blast sa espada upang makaiwas ng mabilis sa pag-atake ng malaking beaver. Dahil sa ginawa ni Saver, mas lalo pang nag-apoy sa galit si King Storma. Sa sandaling yon, inatake niya ang ating kabalyero ng sunod-sunod at may nakakabighaning bilis. Ngunit salamat sa mana blast ni Saver ay naiwasan niya ang mga ito. Habang abala si Saver sa pag-iwas, sa likuran naman ni King Storma ay nandoon si Lloyd, dahan-daang lumalangoy at palapit sa kanya. Habang lumalapit, pinuri niya ang ginawa ng kanyang kabalyero at sinabing panatilihin lamang nitong abala ang kalaban habang palihim siyang susugod. Ngunit biglang naramdaman ng malaking beaver ang kanyang presensya kaya't mabilis itong lumingon sa likuran. Buti na lamang ay agad nakalubog ang ating bida sa ilalim ng tubig upang hindi makita. Habang nakatago, iniisip ni Lloyd kung paano siya makakalapit dahil batid niyang mabilis umunawa at umangkop sa sitwasyon si King Storma. Samantala, sa panig ni Saver, muli niyang ginamit ang kanyang mana blast upang atakihin si King Storma. Subalit ginamit lamang ng malaking beaver ang kanyang dambuhalang buntot upang harangan ito, na nagbunsod ng malakas na alon ng enerhiya. Hindi doon nagtapos ang atake ni Saver, muli niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang aura sword at buong lakas na itinira ito kay King Storma. Ngunit naramdaman ng malaking beaver ang matinding enerhiya ng sandata kaya't mabilis niya itong naiwasan.
Matapos ang ataking yon, bumaba si Saver sa lupa upang makapag-isip. Habang nakatingin siya kay King Storma, iniisip niya kung pipigilan ba ang kanyang buong lakas, ngunit alam niyang hindi yun sapat upang makuha ang atensyon ng kalaban. Kung ibubuhos niya naman ang lahat, maaaring masaktan niya ito ng husto. Habang siya ay nagmumuni-muni, ang ating bida naman ay nananatiling nakalubog, pinipigil ang kanyang paghinga habang dahan-daang siyang nilalapitan ng malaking beaver. Nang makita yun ni Saver, kinuyam niya ang kanyang ngipin sa inis, at buong lakas siyang sumigaw sa salita ni King Storma. Nagulat ang puting kabalyero sa kanyang sigaw, gayon din ang ating bida na patuloy na pinipigilan ang kanyang hininga. Ang sigaw na yun ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, at sa kabutihang palad ay narinig mismo ni King Storma. Lumingon siya kay Saver na may lungkot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kabalyero at tumugon, sinasabing hindi siya ang kanyang ina dahil isa siyang lalaki. Habang nakaturo ang kanyang espada, nagpasalamat si Saver dahil gumana ang kanyang taktika, kaya't mas malakas pa niyang sinabi ang mga salita ni King Storma. Nang marinig yun, lalo pang napahinto si King Storma nang tawagin siyang pangit na palaka, at napatanong kung bakit bigla niya itong sinabi. Tumugon naman si Saver sa salita ni King Storma. Nang marinig yun ng malaking beaver, sumiklab ang matinding galit niya dahil hindi naman siya ganoon kapangit. Sa sandaling yun, nagtagumpay si Lloyd na makaakyat sa ulo ni King Storma. Nagulat ang malaking beaver at napatanong kung paano nakarating si Lloyd doon. Dahil sa pagkainis, sinubukan niyang abutin ang ating bida sa kanyang ulo. Ngunit bigla niyang napansin na napakaikli ng kanyang kamay at hindi niya ito maabot. Mula sa ulo ni King Storma, tumalon si Lloyd ng mataas at inihanda ang isang bagay. Habang unti-unti siyang bumabagsak, buong lakas niyang pinaghanda ang bagay na yon upang itapon. Sa sandaling yon, buong lakas niyang ibinato ang asul na mirasol, patungo sa bibig ng malaking beaver. Nang makita ni Lloyd na pumasok yun sa bunganga ng kalaban, umasa siyang tatablan ang higanteng hayop. Ilang saglit lang, biglang may kakaibang naramdaman si King Storma, at dahan-dahan na itong lumiliit dahil sa epekto ng asul na mirasol. Nang gumana ang plano, napangiti si Lloyd at napakuyom ng kamao sa kanyang tagumpay. Ngunit sa pagliit ng malaking beaver, ito'y hingal na hingal, at tumulo ang malamig na pawis sa mukha nito. Pagtingin niya sa paligid, nagulat siya at napatanong sa sarili kung kailan pa lumaki ang mundo. Biglang dumating ang ating bida at mabilis niyang hinuli ang maliit na beaver, dahilan upang magulat si King Storma. Dahan-dahan niya itong binuhat habang nagpupumiglas at humihiyaw ang maliit na hayop. Nang tuluyang mahuli ito ni Lloyd, napangiti siya ng malawak, bagay na ikinabahala ng beaver sa kanyang sitwasyon. Ngunit bigla itong nagpumiglas ng mas matindi upang makatakas, nabahala si Lloyd na pigilan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na sa liit nito ay masyado na pala siyang malakas para hawakan. Hanggang sa nagawa siyang hatawi ni King Storm gamit ang kanyang buntot, na tumama ng matindi sa mukha ni Lloyd. Dahil sa nangyaring yon, nabitawan ng ating bida ang maliit na beaver, agad namang sinamantala ni King Storm ang pagkakataon at mabilis na tumakas, kaagad namang sumigaw si Lloyd ng utos na hulihin ito, ngunit dahil sa bilis ng beaver, hindi sila nagtagumpay. Kaya tinawag niya sina Pudong, Ham-ang, at Bungal upang humingi ng tulong na mahuli ang maliit na hayop. Naunang tumalon si Pudong at hinarangan ang daan. Ngunit sa kasamaang palad, bigla siyang sinuntok ng maliit na beaver sa mukha, napaisip tuloy si Lloyd kung siya ba ay isa ng bully sa Summon World. Dahil sa tinamong suntok, pinunasan ni Pudong ang kanyang mukha at tiningnan si King Storma ng matalim, taglay ang matinding determinasyon. Sa sandaling yon, nakabawi si Pudong at nakapagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha ng maliit na beaver, hindi makapaniwala ang ating bida, may bad side pala si Pudong. Agad namang gumanti si King Storma at nagsimula ang sagupaan ng dalawa. Namangha ang ating bida sapagkat wala kang mahuhulang siguradong mananalo sa kanilang bugbugan. Biglang tumalon si Ham-ang upang pigilan ang maliit na beaver, ngunit sa kasamaang palad, imbes na makatulong, siya pa ang bumangga kay Pudong matapos nakaiwas ng mabilis ang kalaban. Dahil dito, nakatakas si King Storma ng napakabilis. Subalit agad kumilos si Lloyd. Hinarangan niya ang beaver at hindi ito pinayagang makatakas. Inutusan naman niya si Bungal na tumulong, ngunit nang tumalon ito, unang bumagsak ang kanyang mukha sa lupa.
Sa sandaling yon, biglang may kumislap na liwanag sa paligid ni Bungal. Sa katunayan, si Haring Storma ay gumugol ng 500 taon sa paghinga at pagtulog lamang. At hindi niya alam ang tunay na dahilan ng kanyang pagkasilang sa mundong ito. Ngunit nang makita niya si Ham-ang, tila nagliwanag ang kanyang paligid. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nang tumingin siya kay Ham-ang, namula ang kanyang pisngi dahil nakakita siya ng isang nakakasilaw na liwanag. Biglang tumahimik ang paligid, napatigil si King Storma at matamang tinitigan si Ham-ang, bakas ang paghanga. Napatingin ang ating bida na may pag-usisa, doon niya napansin na si King Storma ay tila nahuhulog ang loob kay Ham-ang. Agad umupo si Lloyd at tinanong ito kung mayroon ba siyang nais sabihin, at kung gusto ba nitong makipag-usap. Nang marinig yon, agad na napayuko ang maliit na beaver. Maya-maya, humarap ito ng may buong sigla. Inayos ang kanyang buhok at tumugon, kung talagang gusto niya, ay kakausapin niya ito, dahil gentleman naman siya. Ngunit sa sandaling yon, palihim nang umiti ang ating bida, iniisip niya na ang sinaunang halimaw na si Haring Storma ay nahuli na niya sa kanyang bitag. Matapos ang matinding labanan nila kay King Storma, dinala siya sa bahay ni Lloyd. Doon ay nakipag-usap si King Storma sa kanya at biglang tinawag siyang tao, tinatanong kung ano ang kailangan niya sa kanya. Madali lang naman ang nais ni Lloyd, isang beses sa umaga at isang beses sa gabi, gusto niyang sumigaw si Storma ng bibiyong sa lawa. Ngunit umalma si King Storma, ayon sa kanya, hindi ba alam ni Lloyd ang pangunahing kaalaman sa negosasyon, kaugalian na ipresenta ang mga kondisyon na pabor din sa sarili, kasabay ng kanyang kahilingan. Napahawak na lamang sa ulo ang ating bida, na bigla sa sinabi nito, dahil sa totoo lang ay wala siyang mayaalok na kapalit. Ngumiti naman si Lloyd at sinabi, basta't ginagawa lang niya ang mga yon, lahat ng tao sa paligid ay matutuwa. Biglang may kakaibang naging reaksyon ng ating bida at itinuro niya si Bungal, sinasabing ganoon ang mangyayari sa kanila. Masaya namang sumang-ayon si Bungal sa sinasabi ng kanyang amo. Nang makita yun ni Storma, nag-iba ang kanyang ekspresyon, muling lumiwanag ang kanyang paligid habang nakikita niya si Bungal. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon, masaya ring itinaas ni Lloyd ang kanyang kamay bilang tanda ng pagpapahalaga sa katapatan ni King Storma. Sa kaibuturan, tumawa ng malakas si Lloyd, napaniwala niya si King Storma, at para sa kanya, isa na lang itong alipin ng pag-ibig na maaari niyang gamitin ng paulit-ulit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bungal, at inisip na wala siyang kahit katiting na romantikong interes dito. Nagawa pang hamakin ng ating bida si Storma, sinasabing tawagin na lamang siya magpakailanman bilang walang asawang Haring Storma, palagi niya itong pagsasamantalahan at mananatili itong mag-isa habang buhay. Ngunit bigla siyang natigilan sa pagtawa, naalala niyang pati siya ay mag-iisa rin, magpakailanman silang dalawa ni Haring Storma. Nang sumagi yun sa kanyang isipan, natahimik siya sandali habang tinitingnan siya ng maliit na beaver. Pagkaraan, bigla niyang kinarga si Haring Storma at ikiniskis ang kanyang pisngi sa pisngi nito, iniisip na mag-iisa siya magpakailanman, samantala, ipinagpaubaya na lang ng maliit na beaver ang ginawa ng ating bida at inisip kung ano ba ang problema ng lalaking ito. Hanggang sa naramdaman ng maliit na beaver ang init ng yakap ni Lloyd, yumakap na rin ito, at nagbahagi sila ng sandali ng pagtutulungan. Sinabi ni Lloyd kung ayos lang ba na tawagin na lang niya itong bibiong mula ngayon. Napalingon naman si King Storma sa kabilang direksyon at malamig na tugon niya, kung iyan ang gusto niyang mangyari. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Officer Greg, nagmamadali niyang binuksan ang pintuan at tinawag ang kanyang Panginoon. Nagulat si Lloyd sa pagdating ng kanyang tauhan, dahil pinasama niya ito sa isang grupo kasama ang tribo ng buhangin at bakal, kaya't napatanong ang ating bida kung bakit agad itong bumalik. Bakas sa mukha ni Greg ang pagkabahala nang ibinalita niya sa ating bida, na habang papunta sila roon, nakasalubong nila ang grupo ng mga orc na humihingi ng tulong si Arosh. Nabahala naman si Lloyd nang marinig niyang inatake ang tribo ng isang kawan ng mga Megalania. Samantala, sa kabilang dako, makikita ang tribong orc na nakikipaglaban sa mga Megalania, patuloy na winawasak ng mga halimaw ang mga harang na itinayo ng mga orc. Isang mandirigmang orc ang sumigaw na nalulusutan na nila ang ikatlong linya ng depensa, ngunit mariin namang sinabi ng pinuno ng tribo na manatiling kalmado at panatiliin ang kanilang hanay. Ilang sandali lang, agad na umatake si Haring Arosh. Tumalon siya ng mataas sa ere, hawak ang kanyang dalawang sandata,
at buong lakas na ibinagsak ito sa ulo ng isang Megalania na nakanganga ng malawak. Sa kasamaang palad, sa kabila ng matinding pag-atake, hindi man lang natinag ang halimaw, nakatingin lamang ito ng diretsyo kay Haring Arosh. Bumakas sa mukha ng hari ang matinding pagkabahala sa kanyang sitwasyon. Agad namang kumilos ang Megalania at ginamit ang malaking buntot nito upang atakihin siya. Tumama ito ng buong lakas, ngunit nasangga ni Arosh gamit ang kanyang dalawang sandata, gayunman, dama niya ang matinding puwersa ng pag-atake. Sa tindi ng impact, bumagsak siya ng malakas sa lupa at tumilapon sa malayo. Ramdam ni Haring Arosh ang matinding pinsala sa kanyang katawan, kaya't agad na lumapit ang kanyang mga tauhan sa kanya, puno ng pag-aalala. Ngunit mariin niyang ipinahayag na kailangan nilang lumaban, dahil ang mga orc ay hindi kailanman uurong. Bumalik ang eksena sa ating bida, kaagad niyang inutusan si Greg na sabihan si Blank na tipunin ang lahat ng mga kabalyero at magkita sila sa pasukan ng nayon. Ipinaliwanag naman ni Greg na kahit umalis sila ngayon, baka huli na ang lahat. Ngunit iginiit ni Lloyd na laging may paraan ang lahat, habang hawak niya si King Storma, agad silang umalis. Mabilis namang tumakbo ang ating bida kasama si Saver, sinabihan niya ito na kailangan nilang magmadali dahil ito ay isang napakahalagang pagkakataon. Nagulat naman ang kabalyero at nagtanong kung anong klaseng pagkakataon yun at para saan. Tumawa ng malawak ang ating bida at sinabing upang baliktarin ang domino ng mga halimaw. Nang makalabas na siya sa kanyang bahay, agad niyang pinakain si Haring Storma ng isang butong pulang mirasol. Panahon na, ayon sa kanya, para sa kanilang kontra-atake laban sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos kainin ang buto ng mirasol, nagulat ang mga mamamayan ng isang napakalaking anino ang tumabon sa kanila. Lumaki si Bibiong, agad itong kumilos at tumalon ng napakataas. Sa ibabaw ng ulo ni Bibiong nakatayo si Lloyd at Saver, inutusan ni Lloyd si Bibiong na bilisan pa at ipakita ang kanyang kakayahan upang mabigani siya. Napaisip naman si Saver sa kanyang mga sinasabi. Habang ginagampanan ni Haring Storma ng masigla ang kanyang tungkulin para magpasikat, mabilis siyang nakarating sa gitna ng kagubatan, sa kanyang laki, nagawa pa niyang wasakin ang paligid. Ngunit hindi nagtagal, agad siyang tumalon ng napakabilis patungo sa lugar ng mga orc. Napahawak ng mahigpit ang grupo ng puting kabalyero sa sobrang bilis ni Bibiong, habang dala nila ang kanilang mga panghukay, hindi na mga sibat. Sa sobrang bilis ni King Storma, agad niyang nalagpasan ang kagubatan, at nakarating sa batuhan habang patuloy na tumatalon. Samantala, patuloy na nanalasa ang mga halimaw na Megalania sa nayon ng mga orc, umungol pa sila ng napakalakas, animoy mga dambuhalang puwersa ng kalikasan. Sa panig ng mga tribo ng orc, pilit nilang pinuprotektahan ang kanilang nayon sa abot ng kanilang makakaya, habang walang tigil ang mga pag-atake ng grupo ng Megalania. Ngunit sa mismong sandaling yon, mabilis na nakarating si Bibiong, at bumagsak sa gitna ng labanan. Nagkaroon ng matinding impact na nagpaangat ng alikabok sa paligid. Nagulat si Haring Arosh sa nangyari at napaatras dahil sa tindi ng puwersa. Agad namang hinarap ni Haring Storma ang grupo ng mga Megalania, sa kanyang dambuhalang laki, mistulang mga langgam lamang ang mga ito sa kanyang paningin. Mula sa itaas ng ulo ni Bibiong, tumayo ang ating bida, pinahayag niya ang mga halimaw na tumingin ng mabuti, bago sila bumalik at mariing sabihin sa kanila na walang ibang mabibiktima sa kanluran. Sa matalim na tingin, ipinahayag niya na sa lugar na ito, sila ang magiging mga biktima. Nang marinig yun ng mga halimaw, nakaramdam sila ng matinding takot at pagkabahala. Inihanda na ni Bibiong ang kanyang malaking kamay upang umatake. Walang hirap niyang pinatamaan ang dalawang Megalania at nasakmal ito ng kanyang higanteng palad. Buong lakas niya itong hinampes, at itinapon sa malayong lugar. Sa tindi ng kanyang lakas, napalipad pa niya ang tatlong Megalania sa ere habang paikot-ikot ang mga ito, bago bumagsak ng matindi sa gitna ng kagubatan, winawasak ang mga punong dinaanan nila. Ngunit matapos ang matinding pag-atake, umabot na sa limitadong oras ang bisa ng butong mirasol, unti-unting lumiit si Haring Storma, bumabalik sa kanyang normal na anyo. Paglingon niya sa kanyang likuran, nakita niya si Bungal. Masaya itong kumakampay ang buntot habang nagliliwanag ang kanyang paligid. At sa tingin ni Bibiong, lalong nag-uumapaw ang kanyang pagkabighani, na mula siya sa kanyang nakita. Biglang lumapit si Blank sa ating bida at nagpasalamat sa kanya sa kanyang panawagan, ngunit ayon sa kanya,
Pakiramdam niya ay hindi sila gaanong nakatulong sa pagkakataong ito. Tumawa lamang si Lloyd at sinabing, natatawag ba siya ng tulad niya na isang mahalagang tao para lang sa wala, mayroon pa siyang mas mahalagang tungkulin na dapat niyang gawin ngayon. Napalingon naman si Lloyd nang tawagin siya ni Haring Arosh, lumapit ito, dama ang pinsala sa kanyang balikat, kaagad siyang ikinumusta ng ating bida kung ayos lamang ba ito. Seryosong ipinahayag ni Haring Arosh na hindi na sila magkapatid sa dugo. Nabigla ang ating bida sa narinig. Pagkatapos, biglang ipinakita ni Arosh ang kanyang katawan at huminga ng malalim. Sabay-sabay namang nag-flex ang buong tribo ng orc, ipinahayag ng kanilang leader, 2 beses na niya silang iniligtas, sila ang tribo ng buhangin at bakal, at ipinapangako nila ang kanilang katapatan sa Frontera. Nang masaksihan ito ni Lloyd, hindi niya maiwasang ngumiti, hindi maaaring dumating ang pangakong iyon sa mas magandang panahon. Kung gayon, oras na upang simulan nila ang ikatlong proyekto ng operasyon, ililigtas ang tribo ng buhangin at bakal. Nang marinig yun ni Arosh, napatingin siya kay Lloyd at napaisip ng malalim sa kanyang mga sinabi. Noong unang panahon, ang Asfahan ay bansang nasa hangganan ng ilang sa silangan, sinunog nila ang mga bukiri ng tambo para sa ilang madiskarteng dahilan. Ito ang nagpasimula ng sunod-sunod na paglipat ng mga malalaking halimaw. Kabilang sa mga ito ay may mga semi-intelligent na halimaw mula sa hindi sibilisadong lipunan ng tribo, at nakita rin ito ng mga goblin. Sa kanilang mga nilalang, ang 3 Megalania ang pinakamataas na mandaragit, lumilipad sa himpapawid na parang pares ng mga laruan, kaya't nagsimulang kumalat ang balita sa mga medyo matatalinong halimaw, na mayroong isang napakalaking hayop sa pinakahilagang kanlurang lupain. Isang halimaw na napakalaki na ang buntot ay umaabot sa mga ulap, puno ng galit ng mga Diyos, na para bang kaya nitong magpatawag ng bagyo. Ang bilog nitong mga mata ay itim na parang gabi, tila nakatingin sa kailaliman, at ang 2 pangil ay sapat upang punitin ang anumang nilalang sa lupa. Sa ulo ng halimaw ay makikita ang isang taong nakatayo, nag-uumapaw sa enerhiya. Ang mga mata ng demonyo na kumokontrol sa halimaw ay tila nagmula mismo sa impyerno. Ang tinutukoy nila ay si Bibiong, at ang ating bida. Lumipat ang eksena sa Asfahan Royal Palace, kung saan nakaupo ang kanilang dakilang sultan, nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan. Ayon dito, ang tribong buhangin at bakal, na dating banta sa pagpapalawak ng kanilang hangganan, ay iniwan ng kanilang pamayanan at lumipat sa mga kagubatan ng Imperyong Megantano. Napahawak sa balbas ang sultan, iniisip na kahit papaano ay nagtagumpay sila. Ngunit napatanong siya sa kanyang sarili kung paano nagawang hawakan ng Megantano ang sitwasyon. Sinabi ng tauhan na may kakaibang nangyari, ang tribo ay naninirahan ngayon sa loob ng kanilang hangganan ng walang gaanong problema. Naghihinayang naman ang sultan dahil gusto sana niyang makita ang mga tusong Megantano na nagtatakbuhan, takot na takot. Ngunit idinagdag din niya, sa anumang kaso, tapos na yun, at pinaalis na niya ang kanyang tauhan. Ngunit muling nagsalita ang sundalo. Mayroon pa raw siyang dalang balita, at mukhang mas malaking problema ito. Nang marinig yun, napaisip ang sultan habang nakikinig. Ipinahayag ng sundalo na ang mga halimaw na pinalayas ng kanyang kamahalan ay nakabalik na at umatake sa mga pader ng kanilang kaharian. Nang narinig ito ng sultan, nagulat siya at nabahala sa kanilang sitwasyon. Ipinahayag ng sundalo na pinipigilan nila ito gamit ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, tila may takot na hindi nila maipaliwanag ang bumabalot sa kanila. Ang kanilang lakas ay hindi basta-basta nababasag, subalit naroon pa rin ang pangambang hindi nila kayang iwaksi. Agad na nag-utos ang sultan, ipadala ang lahat nilang tropa roon, gamitin ang kanilang buong lakas panlaban, at maghasik ng higit pang takot sa mga halimaw. Agad namang sumunod ang kanyang sundalo. Pagkaupo ng sultan, napaisip siya. Ang taktikang tulad ng domino ng mga halimaw ay bumabalik laban sa kanila. Kaya't nagtanong siya sa sarili, baka ba ito ay pagkana ng Megantano, dahil imposible na bumalik ang ganoong kalaking halimaw maliban na lamang kung may tunay na demonyo sa kanluran. Lumipat ang eksena, makikita ang ating bida, nakangiti habang inaabot ang isang papel upang pirmahan ito. Kausap pala niya ang 2 nagpapautang, nagulat ang mga ito habang tinitingnan ang laman ng dokumento. Ipinahayag naman ni Lloyd na nakalagay doon mismo ang lahat ng detalye. Masaya niyang sinabi na natanggap na nila ang buong pagbabayad ng utang. Dahil ang tseke na ibinigay niya sa kanila ay para sa kabuuang halaga, kasama na ang interes.
Nang makita ito, nagulat ang dalawa at nagtinginan sa isa't isa, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Napatanong naman ang ating bida kung ano pa ang kanilang hinihintay. Sa matalim na tingin, pinagsabihan niya ang mga nagpapautang na kailangan na lang nilang pirmahan at umalis na. Ilang sandali lang, nagkakandara pa ang dalawa sa kanilang pag-alis habang napatingin naman ang Baron sa kanila na may pagtataka. Pagkatapos ay tinawag niya si Lloyd, kaagad naman itong tumugon sa kanya. Nagulat ang Baron at nagtanong kung talaga bang nabayaran na ang napakalaking utang na iyon. Masaya namang ipinakita ng ating bida ang resibo ng pagbabayad, sinabi pa niya sa Baron kung nais ba nitong ilagay iyon sa isang frame. Nanlaki ang mata ni Lloyd nang bigla siyang niyakap ng kanyang ama ng mahigpit. Ilang sandali lang, bumuhos ang luha ng kanyang ama. Inilahad nito ang sobrang hirap na pinagdaanan niya upang itama ang lahat ng pagkakamali ng hangal niyang ama, kaya humihingi siya ng patawad sa ating bida dahil palagi na lang niya itong pinapahirapan. Sinabi rin niya na hindi siya sigurado kung kwalipikado ba siya para maging ama, samantala, umiiyak din ang Baronesa sa kanyang likuran. Nang marinig yun ni Lloyd, may napagtanto siya, at tiningnan ang Baron sa mga mata. Pagkatapos ay tinanong niya ang Baron kung mahal ba nito ang kanyang anak. Habang umiiyak, sinabi ng kanyang ama, anong klaseng tanong yan? Siyempre mahal niya ito. Nang marinig ni Lloyd ang sagot, napaisip siya sandali. Ngumiti siya at ipinahayag, na kung gayon, ano pa bang kwalifikasyon ang kailangan niya? Dahil dito, lumabas ang notification na nakakuha siya ng bagong titulo, nabura na rin ang kanilang utang na 3,000, ang mga titulong iyon ay may kinalaman sa relihiyon, at naaktibo na ang panahon ng titulo, ang kabuuang kasalukuyan ng kanyang CP mula sa mga titulo ay 2. Sa kanyang title powers, nakuha niya ang pinakamataas na rating sa kredito sa pananalapi, siya ay may karapatan sa pinakamababang rate ng interes at pinakapaborableng kondisyon sa pamumuhunan. Matapos ang insidenteng yun, naging payapa ang estado ng Frontera. Habang tahimik na naglalakad ang ating bida, nasalubong niya si Saver, inulat nito na natapos na ng tribo ng buhangin at bakal ang paglipat sa silangang bahagi ng bundok, agad naman siyang pinuri ni Lloyd sa kanyang magandang trabaho. Sinabi pa ni Saver na tinutulungan sila ng puting kabalyero upang matapos ang mga gawain, natuwa rin si Arosh dahil may sapat na pagkain upang makatulong sa pagpapatibay ng kanilang mga katawan, ngunit lumagpas lamang si Lloyd at sinabihan si Saver na maganda ang nangyayari kaya magpahinga muna siya. Nang papaalis ang ating bida, tahimik lamang si Saver na pinagmasdan siya sa kanyang kakaibang kinikilos. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naisip niya na nailipat na ang tribo ng buhangin at bakal sa silangang kagubatan ng bundok. Kahit pa may naganap na panibagong pag-atake ng domino ng mga halimaw, nakabili naman ito sa kanila ng kaunting oras, samantala, maaari rin silang tumawag kay Bibeong para sa isang kontra-pag-atake upang mapanatiling ligtas ang kaharian. Iniisip niya na bayad na ang lahat ng utang, kaya wala na siyang dapat ipag-alala, ngunit kakaiba ang kanyang nararamdaman. Akala niya ay tatalon siya sa tuwa dahil sa pagkakabayad ng kanilang mga pagkakautang, subalit pakiramdam niya ay nawala ang kanyang sigla. Nang makarating siya sa kanyang silid, agad siyang humiga at nagmuni-muni. Naisip niya ang kanyang ama na labis na umiiyak habang niyayakap siya. Bigla niyang naalala ang kanyang nakaraang buhay, ang kanyang tunay na ama sa totoong mundo. Naalala niya kung paanong ito'y umiiyak habang binabanggit ang kanyang pangalan, si Suho, ang kanyang magiliw at matalinong anak, ngunit sa alaala na iyon sinabi ng kanyang ama na siya ay isang mangmang at walang kwentang tao na nagbigay ng labis na pasakit sa kanyang buhay. Nang sumagi yun sa kanyang isipan, napatakip siya ng mata at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanyang ama habang humihikbi. Napahawak siya sa kanyang higaan at sinambit na nagawa na niya rito ang dapat niyang gawin. Hanggang tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha at paulit-ulit siyang humingi ng kapatawaran dahil hindi niya natulungan ang kanyang ama noon. Dahil sa matinding lungkot at pagsisisi, isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at humagulgol ng todo. Sa labas ng kanyang silid, naroon si Saver, malapit sa pintuan, at naririnig ang labis na pag-iyak ng kanyang Panginoon. Napapikit na lamang siya habang pinakikinggan ang hagulgol nito. Pagpaalis na siya, naisip ni Saver na marahil tama lamang na umiyak ang kanyang Panginoon dahil lubos itong naghirap sa lahat ng pinagdaanan. Paglipas ng ilang araw, masayang naghiyawan ng mga taga-nayon sa pagdating ni Lloyd. Binigyan pa nila siya ng 3 masigabong sigawan para sa kanilang Panginoon.
Malakas nilang isinisisigaw ang hip-hop hooray, habang ang iba na may nagsabi na tumingin ito sa kanila at kumaway. Hindi nagtagal, sabay-sabay nilang inulit ang salitang, Master Lloyd, na inis ang ating bida habang naglalakad. At galit na pinagsabihan ng mga taga-nayon na masyado silang maingay, sinabi niyang tumigil na sila at magtrabaho na lamang, ngunit patuloy pa rin nilang pinupuri ang kanilang Panginoon, kaya pinagsabihan niya silang muli na tumigil na, subalit nanatili pa rin ang kanilang kasiyahan, kahit galit na si Lloyd, masigla pa rin silang sumisigaw ng, mabuhay ito. Dahil dito, pinagsabihan siya ni Xavier na maaari naman siyang magpakasaya kahit sandali, napalingon si Lloyd at nagtanong kung bakit. Agad namang nagpaliwanag si Xavier na lahat ng tao sa lupaing yun ay walang ngiti kung wala siya, siya ang dahilan ng kanilang pag-asa. Sinabi naman ni Lloyd na bahala na, ginawa lamang niya yun para sila ay mabuhay at hindi naman siya nagpapakitang gilas sa kanila. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ang mga taga-nayon ay patuloy pa ring humihiling, kahit sampain man sila at sigawan, ayos lang sa kanila, basta't mapansin lamang sila nito. Matapos yun, bigla nilang nasalubong si Bayer na nagmamadali at tinawag ang kanyang Panginoon. Sinabi nitong may problema sila. Tumugon si Lloyd at sinabing mas maganda sigurong marinig kung ano yon. Habang hinahabol ang kanyang paghinga, ibinalita ni Bayer na maraming tao ang dumarating mula sa timog. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung anong klaseng tao ang mga yun, mga sundalo ba o mga kaaway. Tumugon si Bayer na hindi siya sigurado, ngunit ayon sa mga gwardiya, tila sila'y mga refugee. Agad na pinuntahan ni Lloyd ang tinutukoy ni Bayer tungkol sa mga refugee. Nilapitan siya ng isang lalaki at agad na nagtanong kung siya ba ang Panginoon ng estadong yun. Sumagot ang ating bida na anak lamang siya, ngunit dahil sa kanyang kuryusidad, tinanong niya ang lalaki tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala ang lalaki bilang pinuno ng isang maliit na nayon na tinatawag na Sir T, na matatagpuan sa baronyo ng Sortino sa Timog. Napatingin si Lloyd sa kanila habang nagsasalita ang lalaki, ang totoo ama niya ang dato. Hanggang sa huling sandali, inutusan niya ang kanyang pamilya na tumakas, samantalang siya naman ay nanatili sa piling ng kanilang Panginoon upang ipagtanggol ang kanilang ari-arian. Sa huli, doon din siya nagbuwis ng buhay. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, at kitang-kita ni Lloyd ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga refugee. Pinutol ni Lloyd ang sinasabi ng lalaki at nagtanong kung kailan ito nangyari, kung ito ba ang pagsalakay ng mga halimaw. Agad itong sinang-ayunan ng lalaki at inilalarawan niya ang mga nilalang na parang malalaking sal-agubang, 6 na talampakan ng haba, at dumarating ng daan-daan, 6 kawan ng mga bubuyog. Biglang nagsalita si Xavier, na yun daw ang domino ng mga halimaw, at mas malawak ang pinsalang dulot nito kaysa sa kanilang inaakala. Nang marinig yun, napaisip si Lloyd, marahil lahat ng lupaing nasa hangganan ng ilang ay inatake na. Napagtanto niyang ang tanging mga ari-arian na hindi pa nasisira ay yaong sa kanila at sa Lacona. Nagduda siya na ang mga karaniwang estado ay may kakayahang humarap sa ganoong panganib, dahil kailangan doon ng higanteng mga summon, puting mga kabalyero, at isang tunay na master ng espada. Habang nag-iisip, sinubukan niyang pag-aralan kung saan pupunta ang mga refugee, kung sa Hilaga, dagat ang dulo, kung sa Timog, ibang bansa na yun, kung sa kanluran naman, napakalayo ng Cremo. Kaya't sa huli, naisip niya na tanging ang sentro ng estado ng Frontera o Lacona ang kanilang puntirya. Nabahala siya habang iniisip at tinatanong sa sarili kung kailan darating ang susunod, libu-libo kaya, o 10,000 pang mga refugee. Natapos ang kanyang pag-iisip, lumuhad ang mga refugee at nagsumamo na bigyan sila ng kahit kaunting tinapay para sa mga bata. Sinabi ni Xavier na malulunod ang kanilang lupain sa napakaraming tao, kaya tinanong niya si Lloyd kung may paraan bang tanggapin silang lahat. Sa halip na maawa, biglang sumili ang kakaibang ngiti sa mukha ni Lloyd, isang anyo ng kasakiman, at sobra siyang nanabik sa mangyayari. Agad napansin ni Xavier ang pagbabago sa ekspresyon ni Lloyd kaya't muli siyang nagulat. Ngumiti naman si Lloyd sa kanya at tinanong kung ano kaya ang nakakapanabik sa nangyayaring ito, habang sinusubukan niyang ipaisip yun sa kanyang kabalyero. Napansin ito ni Xavier at nagulat siya, ngumiti si Lloyd at ipinaliwanag, habang kinikiskis ang kanyang mga kamay, na lahat ng refugee ay maaaring maging bahagi ng kanilang nasasakupan. Aniya, isipin na lang ang lahat ng buwis na kanilang makukuha mula sa kanila. Nang marinig yun, tumulo ang malamig na pawis ni Xavier sa pagkagulat,
Mariin niyang tinanong ang kanyang Panginoon kung pera lamang ba ang nakikita nito sa mga mahihirap na taong ito. Ngunit sa halip na sumagot, iniutos ni Lloyd kay Byron na mag-organisa ng pangkat mula sa mga tauhan ng engineering upang agad maghanda ng pagkain. Kaagad namang sumunod si Byron. Nagpasalamat ang mga refugee kay Lloyd, ngunit nang umalis siya upang makipag-usap sa Baron, sinundan siya ng masamang tingin ni Xaver dahil sa plano nito. Pagkaalis ng ating bida, pinayuhan ni Byron si Xaver na huwag masyadong magalit sa kanyang Panginoon. Ipinaliwanag ni Xaver obra lamang ang naging bigkas ng mga salita nito. Ipinaliwanag niya na si Lloyd ay bihasa sa pagbasa ng isipan ng iba, at kahit siya mismo ay halos hindi nakikilala ang sariling puso, nakangiti niyang idinagdag na marami pang oras si Xaver para magalit sa kanya sa darating na panahon. Nang marinig yun, napaisip si Xaver habang mariing kinuyam ang kanyang labi. Agad na pinuntahan ng ating bida ang Baron at kinausap niya ito. Bakas sa mukha ng Baron ang matinding pagkabahala, naisip niya na kung darating pa ang mas maraming refugee, ano ang kanilang gagawin, wala silang sapat na pondo upang alagaan silang lahat, ngunit tinanong lang siya ni Lloyd kung nais ba niyang tanggapin ang mga ito, dahil likas na mabait ang Baron, inisip niya na hindi nila maaaring itaboy ang mga taong nasa ganitong kahirapan. Ngunit nag-alala rin siya na baka maubos na ang kanilang supply ng pagkain sa loob lamang ng ilang araw. Nang marinig ito, agad na napatingin si Lloyd sa Baron upang linawin ang kanyang ibig sabihin. Nakangiti niyang ipinahayag sa kanyang ama na mayroon na silang sapat na makakain sa ngayon. Ipinakita ni Lloyd ang napakaraming balang na kanyang inipon sa bodega. Ipinaliwanag niyang kinolekta niya ito upang gamitin bilang abono, at marami rin siyang naimbak mula sa mga kamalig ng kalapit na lugar. Laking gulat ng Baron at Baronesa sa kanilang nakita. Agad na nag-react ang Baron, para sa kanya, nakakadiri ang pagbibigay ng balang bilang pagkain sa mga tao. Ngunit laking gulat ni Arcos nang makita niya si Marbella na kinakain ng isang balang. Ipinahayag naman ng Baronesa na mukha lamang itong hipon, bukod pa roon, walang problema ang mga mandirigmang orc sa pagkain nito. Kaya sigurado siyang magiging maayos ang lahat. Napaisip si Marbella dahil medyo mabaho ang amoy ng mga balang, kaya't sinubukan niyang alamin kung paano ito may hahanda ng mas kaaya-aya para makain. Humingi naman ng pahintulot ang Baronesa kay Lloyd na siya na ang manguna sa catering corps. Nakangiti namang sumang-ayon ng ating bida, at sinabing kaya nga niya ito dinala roon. Samantala, nagtulungan ang mga puting kabalyero at mga orc sa pagtatayo ng mga tent. Nagulat si Blank nang makita niyang halos tapos na ang unang yugto ng pansamantalang kanlungan, inutusan naman ang ating bida na pabilisin ang pagdadala ng natitirang supply, dahil marami pa silang kakailanganin. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw ang isang gwardiya habang iwinawagayway ang puting bandila, may paparating na humigit kumulang 100 refugee mula sa Hilaga. Nang marinig yun, na-excite si Lloyd dahil mas maaga pa kaysa sa kanyang inaasahan ang kanilang pagdating. Kaagad niyang inutusan si Pudong na magmadali upang hindi ginawin ng mga taong ito. Napa-thumbs up naman si Pudong bilang tugon. Agad siyang nagsimula sa paghuhukay sa lupa, at mabilis din itong natapos. Pagkatapos, si Bayer naman ang nag-utos sa mga sundalo, pinapakuha niya ang grupo ng sahig ng andol, habang pinamamadali niya ang isa pang grupo na maghanda ng semento, ipinag-utos din niyang tulungan si Bungal sa 3 magkakapalit na shifting. Agad namang kumilos si Bungal gamit ang kanyang kakayahan. Ipinahayag ng tagabantay na 2 grupo ng refugee mula sa Timog at 3 grupo mula sa Hilaga ang paparating sa kanilang kinalalagyan. Samantala, pinangunahan ng Baronesa ang pagluluto, ipinahayag niya na oras na upang i-transform ang mga balang na ito at gawing masustansyang pagkain. Nang marinig yun, nagulat ang mga tagapagluto, isang babae ang agad na nagpaumanhin sa Baronesa. Dahil sa napakalakas na amoy ng mga balang, nag-aalala siya kung paano nila sosolusyonan ang problemang ito. Nakangiti namang napapikit ang Baronesa, at ipinakita niya ang isang cooking book mula pa noong unang panahon. Ikinwento niya na isang dalagita mula sa malayong lupain, na siyang naging chef ng Dragon King, ang sumulat ng malamat na aklat na ito. Nasa aklat daw ang mga sikreto ng kanyang lutuin, at ito ay isa sa mga bagay na nakuha ni Lloyd matapos niyang talunin ang Dark Sorcerer. Nang makita ito ng mga tagapagluto, hindi nila naiwasang magbulungan at mamangha. Ang iba ay nakarinig na ng alamat tungkol dito, isang aklat ng mga recipe na kayang gumawa ng pagkaing anime mula sa langit gamit lamang ang simpleng sangkap.
hindi rin nila nakalimutan ang mga nakakatawang biro na nakahalo sa bawat pahina ng aklat. Samantala, mula sa mataas na bahagi, pinagmasdan ng ating bida ang patuloy na pagdating ng mga refugee. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip ni Lloyd na kulang ang kanilang espasyo, nagplano siyang palawakin ito patungo sa kabundukan sa silangan, ngunit napagtanto niyang hindi pa rin ito sasapat. Napakamot siya sa ulo, sa ngayon, kaya pa nilang tanggapin ang mga tao, ngunit para sa mas mahabang panahon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang naputol ang kanyang iniisip nang marinig niya ang malakas na iyak ng isang bata. Umiiyak ito at gustong umuwi sa kanilang tahanan, ipinaliwanag ng kanyang ina kay Rudy na wala na silang bahay, at dapat ay magpasalamat sila sa mabait na taong tumanggap sa kanila. Narinig naman ni Lloyd ang sinabi ng bata na gagawa raw ng bagong bahay ang kanyang ama para sa kanila, humingi ng paumanhin ng ina at sinabing balang araw ay gagawa siya ng bagong tahanan. Nang marinig ni Lloyd ang salitang bahay, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala noong unang lumipat sila sa kanilang lugar. Naalala niya ang ngiti ng kanyang mga magulang sa tuwa nang matapos ang pag-aayos ng kanilang tinitirhan. Paulit-ulit nilang sinasabi na iyon ang kanilang tahanan, ngunit lumipas ang panahon, hindi na niya muling nakita ang mga ngiting iyon. Isang luma at sira-sirang apartment iyon sa labas ng bayan, ngunit para sa kanila, napuno iyon ng masasayang alaala. Hindi napigilan ng ating bida ang maawa sa mag-ina habang umiiyak sila. Kaya't sinabi niya sa bata na huwag itong mag-alala, mababawi rin niya ang kanyang tahanan. Dahan-daang tumayo ang ating bida at idineklara na dahil nandito na siya, magagawa na nilang muli ang kanilang bahay. Sa kanyang likuran, tahimik siyang pinagmasdan ni Saver, na napabuntong hininga sa kanyang nakita. Paglingon ni Lloyd kay Saver, sinabi niya na oras na upang simulan ang kanilang pinakadakilang proyekto sa konstruksyon. Nagtanong si Saver kung mayroon ba siyang plano para sa pagpapatira ng lahat ng refugee, agad na tumango si Lloyd at sinabing may sapat silang lugar para sa lahat, at higit pa, nakangiti niyang ipinahayag, magtatayo sila ng isang apartment complex.